Si Julio Cesar Chavez ay may pangakong dapat tuparin. Manalo ng 100 sunod na laban para sa kanyang ina. Sa kanyang paglalakbay sa imposibleng record, lumitaw ang pinaka-technical at mapanganib na pamilya sa boxing, ang mga Mayweather. Mas malaki ang bayad, balisa pa rin. Si Roger ang una, sunod si Roger ulit. Pareho ring nagtapos ang 2 gabi. Guar. Chavez! 5 taon nang winawasak ni Julio Cesar Chavez ang lahat na makakalaban niya sa Mexico. 44 na panalo. 38 na knockout, wala ni isa. Talong nata mo. Tingnan mo ang kamay ko. Tingnan mo, si Julio Cesar ay dumidiin na. Walang nakakakilala sa kanya sa labas ng Mexico. May gustong patunayan si Chavez sa buong mundo. Nakita ito ng promotor niyang si Don King. Iniharap niya sa kanya ang isang kontrata, oras na para dalhin ang palabas sa Estados Unidos. Sa kabila naman ay si Roger Mayweather. Iyon ang lalaking ituturing ng marami na pinakamahusay sa lahat ng panahon. Okay, pero hindi magtatagal, sigurado ako. Mayweather na may malakas na kanang suntok at pangatlo sa 4 na kanang suntok. Pero bago pa si Floyd Mayweather Jr. Bago sumikat sa profesional na boxing, alamat na si Roger sa sarili niyang husay. Napanalunan niya ang double WBA World Title sa Super Featherweight noong 1983 sa pamamagitan ng isang kamanghamanghang knockout laban kay Samuel Serrano. Pero sabi niya, alam niya. Desperado na siya. Binibigay niya lahat ng meron ka, nasa bahay ka. Bahay. Pinakamagaling siyang boksingero sa pamilyang Mayweather. Malakas ang kanyang kanang kamao at teknik na nagpapamukhang torpe sa mga kalaban. Kailangan ng tumigil si Davy Carl. Pero nagaw ni Rocky Lockridge sa kanya ang titulo sa pamamagitan ng knockout sa unang round. At marami ang nagsimulang questionin ang tibay ng kanyang panga. Motibado at galit, pumasok siya sa laban para patunayan na aksidente lang ang knockout. 2 lalaking may nais patunayan, isa lang ring. Ikapito ng Hulyo, 1985. Dumating si Chavez na kinakabahan. Ito ang una niyang mahalagang laban sa labas ng Mexico. Isang bagong mundo at ibang uri ng manonood. Bagong presyo na kayo lang niya naranasan. Dumating si Mayweather na walang emosyon, mapagkalkula. Sigurado siyang mailalagay niya sa lugar ang Meksikano. Sa unang round, sinubukan ni Roger na gamitin ang jab para mapanatili ang distansya. Walang kapintasan ang kanyang galaw. Totoo ang kanyang teknika. Si Mayweather siguro ang pinakamahirap niyang nakalaban sa karera niya. Kahit 21 panalo, 2 talo at 14 knockout lang ang laban ni Chavez, umakyat siya ng timbang at nakuha ang WBC Super Featherweight title sa 130 pounds na ipagtanggol niya ito minsan kontra Ruben Castillo. Ito ang unang beses niyang lumabas sa American Network. Karamihan sa boxing fans, lalo na sa Southwest at California, na sumusubaybay kay Chavez ay sabik siyang makita sa pambansang exposure. Pero may isang bagay si Chavez na di mo matututuhan sa ensayo. Kakayahang makalapit sa kalaban nang hindi nila alam. Subukan nilang ipasok ang kanilang kanang suntok. Isang bagay tungkol dito, matibay ang baba ni Chavez. Kaya pwedeng magbago ang mga bagay. Ikinukumpara na ng mga eksperto sa boxing ng Mexico ang 22 taong gulang na kampeon na ito kina Ruben Oliveira, Salvador Sanchez at Carlos Zarate. Kahapon nagdagdag ng pressure sa iyo yon. Mumiti siya at sinabing, yung malaban ako para sa sarili ko. Gusto kong buwin ng pangalan ko. Malakas ang kanang suntok niya. Inihahanda na ni Mayweather ang suntok. Walang hawakan sa ilalim. Sa 30 segundong marka, papasok na siya sa unang round. Magaling si T. Chavez sa loob, lalo na sa maikling uppercut na epektibo. Pinagtatrabaho niya ang katawan at binibitawan ang mga suntok doon. Pagdating ng second round, nasa loob na si T. Chavez. Umatake na siya. Ang maikli at tumpak niyang suntok ay nananakit na. Kontrolado ni Mayweather ang round, tuloy ang galaw niya at paggamit niya ng jab, kaya naiinis na si Chavez. Gumagawa si Mayweather ng magagandang galaw, dumudulas siya pa kanan at tinatanggal niya ang lakas ng suntok ni Chavez. Sabi ng Channel Champ, inaabot na ni Ganun ang kanyang Chavez. baba. Ang pagmamarka ay gamit ang 10-point must system na ginagawa ng 3 hurado, 2 mula sa Great Britain, sina Mike Jacobs at Sid Nathan, kasama si Demos Hernandez Sanchez mula sa Morocco. Ngayon, nakikita natin ang ilang counterpunching mula kay Chavez.
Pumapasok siya sa gitna gamit ang jab at ang kanang kamay. Kapag ginagawa na yon, Ray, sobrang bukas ang depensa niya. Sa tingin ko, hindi niya dapat iniaabot ang kanang kamay niya. Sobrang lakas ng binibigay niya doon. Bell, Isa pang malakas na kanang suntok mula sa challenger na si Mayweather. Ano ang dahilan nun? Maganda ang pag-iwas si Mayweather sa kanan. Tama ang galaw niya. Oo, tama ka. Dalawang sunod na kanang suntok ang tinanggap ni Mayweather. Kaya. Dumating na ang oras. Wala namang. Masyadong malapit yon. Bumagsak na naman siya. Unang knockdown pa lang ito sa round. Maaari mahalaga ito. Pumasok si Chavez gamit ang kanang suntok. Si Mayweather ay mahirap pa rin kalaban. Mabuhay ang laban kasama si Rocky Lockwood sa unang round. Umusad si Chavez, nahuli na naman niya ito. Malinis na tumama sa pangga ni Mayweather ang kombinasyon ni Chavez. Nang hina ang mga binti ng Amerikano. Si Richard Steele ang referee. Hindi na niya kinailangang makakita pa. TKO sa ikalawang round. Kakapagpakilala pa lang ni Julio Cesar Chavez sa mundo ng boxing sa pinakamabangis na paraan, kaya nagsimulang magtanong ang mundo. Sino ang pipigil sa kanya? Matapos matalo, hindi nawala si Roger Mayweather. Bumangon siya muli. Nagbalik siya sa pagtatrabaho. Pagkalipas ng 4 na taon, naging doble kampiyon siya sa mundo. 2 beses na kampiyon ng WBC sa super lightweight. Natalo niya ang Hall of Famer na si Vinny. Paz at tuloy ang suntok ni Andasenja at ganon din si Mayweather. Naamoy ko ang alak mula sa mga taong nasa paligid. Samantala, hindi pa rin mapigilan si Chavez. Mula sa 47 panalo, umabot siya sa 62. Todo ang atake ni Chavez. Napuruhan na naman niya siya. Naghatid siya ng isa sa pinakasikat niyang knockout laban kay Edwin Rosario. Nagpalitan ng insulto at masasamang salita ang dalawa bago ang laban. Kahit may isang round at kaunti pa na natitira. Mahirap na ito ngayon para sa kampeyong Puerto Rican. Oo, mukhang matatapos na ito. At tapos na nga, isang mahabaging hakbang yon ni Richard Steele. Para sa tao 1,900 at 80. May laban pang di tapos ang dalawang kampeon. Si Chavez ang paborito sa pagkakataong ito. Nagbago na ang mundo. Handa na ang rematch. Sa pagkakataong ito, dumating si Roger na may ibang plano. Hindi siya tatayo para makipagpalitan ng suntok. Tuloy-tuloy ang galaw. Jab at atras. Hahabulin natin si Chavez sa mga anino sa 12 rounds. At sa mga unang rounds, gumana ito. Mas maraming suntok si Roger, pero si Chavez ang naninindak at hinahabol si Mayweather sa ring. Walang malakas na suntok si Julio Cesar Chavez sa unang round habang ilang jab ang tumama ni Roger Mayweather. Agresibo pa rin si Chavez, unti-unting nilalapit ang distansya kay Black Mamba sa bawat palitan ng suntok. Hindi ko narinig ang kampana. Hindi pa kasama rito ang perang ipinusta ni manager Billy Baxter kay boksingero Roger Mayweather sa mga bahay-pustahan sa Vegas. Umiikot si Mayweather sa paligid ng ring. Inutusok niya gamit ang jab. Laging umiiwas siya kapag pumapasok si Chavez. Kasing tibay pa rin kaya ang pangga niya sa timbang na ito tulad noong 130 at 135. Isa ito sa mga talong sa laban na ito. 2 beses sumablay si Mayweather sa kaliwa at si Chavez ay sumablay rin pagpasok sa loob. Libertadores! Libertadores! Parehong tumama ang dalawang boksingero doon. Si Chavez gamit ang kaliwa, si Mayweather naman gamit ang uppercut. Sa mga huling sandali ng gabi, Jim, ilang beses nang niyakap ni Mayweather si Chavez sa loob. Maganda ang kanang suntok sa ulo ni Chavez. At isang kanan sa panga. Patuloy pa ring sumusugod si Chavez. At natapos na ang ikalawang round. Ngunit may isang katangiang at patani kay Chavez sa lahat ng ibang boksingero ng panahon niya. Hindi siya napapagod, hindi siya nadidismaya, hindi siya tumitigil. Sa isang uppercut o dalawa, hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataon na magbitaw ng kanang cross nang hindi nawawala sa balanse. Iyon ang kanyang pinakamalakas na suntok. Direktang tumama ang kanang kamao sa panga.
Suntok. At napanggiwi si Julio doon. Si Chavez ay textbook boxer pero wala iyon sa libro. Gaya ng ginawa ni Mayweather, kinokontra niya ang kanan ni Chavez. Hindi tangga siya. Ang matinding agresyon ni Julio Cesar Chavez ay nagsisimula ng maningil. Ngayon, bumabawi si Mayweather gamit ang kaliwang kamao sa ibabaw ng kanan ni Chavez. Ikatlong round, paubos na ang oras. Round pagkatapos ng round, patuloy siyang umabante. Habang tumatagal, unti-unti niyang pinaiksi ang agwo at mas madalas at malakas na ang kanyang mga suntok. Kanang suntok ni Chavez. Medyo natataranta si Mayweather. Sumablay ang kaliwa. Patuloy sa jab si Mayweather habang walang tigil na sumusunod si Chavez. Tinatangkang sumugod gamit ang kaliwa at kanan na ganyan. Tumatarget sa katawan. Huling binalaan ni Ellis Burrows si Mayweather dahil sa paghawak sa ulo habang sumusuntok. Parehong pumapasok ang magagandang suntok ng mga boksingero. Nakapasok si Mayweather ng kanang kamao at muntik nang tumamaan ng malakas na suntok habang nagsisigawan sila. Sa ikatlong round, nabawasan ng puntos si Mayweather dahil sa low blow. Lalo nitong pinakomplika ang habol niya sa mga scorecard. Sumusugot na si Chavez at mas madalas tumatama kaysa dati. Si Mayweather ay bumalik sa paggamit ng jab. Karamihan sa mga suntok ay nabablak ni Job. May mas malalaki pang plano si Julio Cesar Chavez at malaking pera ang habol niya at baka pati sa mas mabigat na weight class. Kahit ganon, dikit pa rin ang laban. Tingnan mo yung mga lubid doon. Sige, Hiwalay! Mahina ng suntok ni Mayweather sa round na ito. Si Chavez ang pinaka-aktibo. Para sa mga gitnang rounds, tuluyan na nakuha ni Chavez ang kontrol. Hindi na niya matiis ang presyon. Ramdam na ang epekto ng mga suntok sa katawan. Tiyan sa loob. Ito ang mga gamit ni Watts. Kung baguhan ka sa boxing, ito ang tinatawag na infighting. Si Chavez ay isa sa pinakamahusay sa sport pagdating sa infighting. Kayang makasabay ni Mayweather pero nawalan siya ng balanse doon. At sa tingin ko, si Roger ang tila napagod dito. Hindi ko alam. ang resulta ng laban ay nakadepende sa tapang, ambisyon at kagustuhan. At kondisyon. Ayon sa record, si Roger Mayweather ay mahusay na profesional na boksingero. Hindi pa natatalo si Julio Cesar Chavez. Sa mga huling round, nabuksan ni Chavez ang hiwa sa mata ni Mayweather pagsapit na ikasiyam na round. Kitang-kita na pagod na si Mayweather. Sige, tigil muna. Go muna. Sige, tigil muna. Tara, matras ka. Mataas, batak! Timeout muna. Tatawagin ang ring doktor para tingnan ang kaliwang mata ni Mayweather. Ngayon nakikita ko na ang hiwa ay tila nasa talukap ng mata. Pinapanood mo ngayon si Eddie Aliano, isa sa top cutman sa sport na nagsisimula ng magtrabaho sa labas ng frame. Kahit malalim ang hiwa, dapat pa ring tuloy ang laban ni Mayweather. Ang ganda ng ipinapakita niyang laban. Pareho silang galit. Ang galing! Nag-aalala sila dahil sa sugat sa ibabaw ng kanyang kanang mata. Ikasiyam na round ng bakbakan. Saw the four. Sa mga darating na taon, maaring lumaban dito sa Los Angeles.
Si Chavez ay talagang paborito ng mga manonood na Mexicano at ito ay naging napakagandang laban. Ang unang pagsabak ni Julio Cesar Chavez sa timbang na 140 pounds. Biglang hindi na lumalaban si Mayweather. Exact and tamang at strategies here. Magaling din siya doon at nagsisimula na itong magmuhang parang laban kay Rosario noong mga huling yugto. Galing bumalik si Mayweather. Tama. At pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Pagkatapos ng round 10, pumunta si Mayweather sa kanyang sulok at ayaw na magpatuloy. Ano ang Idinahilan niya ng mga pulikat siya sa tiyan. Pero alam ng lahat sa arena ang totoo. Binurog na siya ni Chavez. TKO sa kasiyam na round. Pangalawang panalo ni Chavez laban kay Roger Mayweather. Nanatili ang kanyang perpektong record. Patuloy lumalawak ang alamat. 2 laban, 2 panalo. 2 beses pinatunayan ni Chavez sa pamilya Mayweather kung sino ang namamayani. Saring Roger. Hindi na siya muling naging kampeon sa mundo. Pero nakahanap siya ng ibang paraan para mag-iwan ng marka sa boxing. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanyang pamangkin, Floyd Mayweather Jr.